Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako pumuli ang inyong lingkod, Frugal Engineer. And it's been a while po sa ating lahat na mga tagapanood. The last time na nag-upload po ako was back in July 2025 and it was about the back-to-back dividends po ni Appsly at ni PSSly. And this time po, ako na naman po ay may dala na namang good news sa ating lahat. So last week po, or no October 27, 2025, dumating na naman po ang ating expected dividend advance para sa third quarter ng 2025. So, 17% po ito per annum or 4.25%. So, sa mga nag-nominate po ng kanilang settlement or bank account para matanggap po nila yung kanilang dividends, so, pumasok na po ito. So, nung Monday nga po, last Monday, pumasok na po sa aking BPI account yung aking dividends. Which is, malaking tulong po para sa akin talaga dahil kahit gaano po talaga nating isipin, talagang bawat piso ay mahalaga kasi mahirap po talagang kumita ng pera. So, I think this is also a good opportunity para balikan natin yung dividend history ni Appsly. So, nung first quarter po, ngayong taong 2025, so 16% per annum po siya. While nung second quarter, 16% pa rin po, it was able to maintain its high interest rate. While ngayong third quarter, it was 17%. So, kailan po yung fourth quarter? Yung fourth quarter po ay ma-receive po natin by January 2026. So, 2025 is really a good year for us kasi Appsly was able to maintain its high dividend rate. So, aside from that, isa sa mga badges na natanggap natin ngayong taon is that na-reduce na naman ni Appsly yung kanyang allowed deposits. So, from 20,000 last year per month, naging 15,000 na lang siya per month or a total of 45,000 per quarter. So, dun po sa 45,000 per quarter, pag hinati po natin to sa 3 buwan, ang maximum lang po natin pwedeng i-deposit through salary deduction ay 15,000. So, pagka ganun po yung ating sinasalary deduction, hindi na po tayo pwedeng mag-over-the-counter deposits. While kung mas mababa po doon yung kinakap ko natin, ay maaari po tayong mag-deposit ng 15,000 na maximum po. But overall, ang bawat deposit po natin ay maximum lang po talaga ng 45,000 per quarter. So, di na po yun pwedeng sumobra doon. So, naalala ko po nung ako po ay naging isang miyembro ng Appsly, ang maximum pong deposit doon ay 600,000 per year o 50,000 per month. While back in 2022, na-reduce po ito sa 300,000 na lang po or 25,000 per month. So, noong 2024, paputuloy po itong na-reduce na naman sa 20,000 per month or 240,000 per year. And here we are at October 2025. So, 180,000 per year na lang po yung ating pwedeng i-deposit. So, is it good news po ba or bad news for us? I think it is a good decision na rin kay Appsly kasi in order for them to maintain the high dividend rates, so kailangan nilang balansehin yung kaya nilang ipautang sa mga miyembro rin nito. So kailangan kasi balanse yung gustong mangutang sa mga nag-avail ng kanilang loan products at sa kaya nilang ipautang o dun sa mga Capcom reserves nila. So, nananatili pa rin si Appsly na napakaganda pa rin ng kanilang performance ngayong taon. So, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Frugal Engineer. So, keep safe po at isang ligtas na araw po sa ating lahat.